Ganito yan ha. Dito sa part 5 na ito ay magsisimula na tayo sa Quran at ipapakilala ko muna sa iyo ang mga letra sa Quran dahil ang madadala mo lang dito sa Quran na iyong kaalaman galing sa beginning, part 1, part 2, at part 3 ay yung itinuro ko na yung mga ganyan na papunta sa letra A at papunta sa letra I kapag sa baba at yung ganyan na papunta sa letra U at yung ganyan or ganyan at sa Quran na hindi na ganyan, sa madrasa mo lang makikita yung ganito. Sa Quran ganito na yung makikita, yan ganyan, parang ganyan yung suko na yan, at saka yung ganito, at saka yung mga double yan, at saka yung mga double na ganyan. Yan lang ang madadala mong kaalaman galing sa beginning, part 1, part 2, and part 3 pag dito sa Quran. Dito sa Quran maraming kakaibang pamamaraan dito kung basahin, kaya yan papakilala ko sa iyo. Bigyan mo na kita ng halimbawa. Halimbawa, ito ay alif, lam, sin, yan, at saka mim, yan. Yan ay basahin mo yan ng, yan, as-sama, yan. Wala na yung bawel yan, talagang ganyan na yan kung basahin. Yan ay as-sama, o silent na yan. At kapag may kasama pa yan dito, halimbawa, mim at saka nun, basahin mo yan ng minas sama. At gagamitin mo yan, sabihin mo na minas sama, kapag gagamitin, diretsuin mo sa kasama niya dito, depende sa kasama niya. At hindi lang yan, yan ay halimbawa lang yan. At yan muna ipapakilala ko sa iyo dito sa Quran ay yung mga letra. Yan. Unahin ko muna ang mga ito. Kapag ang mga alif, kapag ang alif, waw, ya, na wala silang bawel, ay kapag sumunod sila sa mga letra, kahit anong letra, kapag wala silang bawel, ay basahin mo ang letra na yun ha. Medyo patatagalin mo ng konti. Ha? Halimbawa, ito ay mim. Yan ay mim. Kapag may alif na ganyan, basahin mo ng ma. Huwag mo sabihin na ma. Sabihin mo na ma. Dahil may alif. Pero, yan. Halimbawa, ito ay mim. Tapos, may kasunod siyang waw. Sabihin mo na mu. Huwag mo sabihin na mu. Yan. Dahil may ganyan. Ganon din kapag ya. Halimbawa, ito ay fa. Ya. Ito ay fa. Tapos may ya. Sabihin mo yan na fi. Huwag mo sabihin na fi. Yan yung mga halimbawa lang yan ha. At ganun din kapag ang sumunod sa mga letra o nasa taas ng letra ay alif sagira. O kapag sumunod sa letra ay may waw sagira, yung waw na maliit. Yan. At ganun din yung sign na ganyan. Patagalin mo ng konti. Kagaya rin ng ganyan. Ganyan. Halimbawa, ito ay zal, lam, kaf. Ito ay may alif sagira dyan. Ganyan, tapos ganyan. Yan ay basahin mo ng zalika. Dahil sa may alif sagira. Gamitin mo yan. Huwag mo sabihin na zalika. Dahil naiwan mo ang alif sagira. Yan ay zalika. Halimbawa, dagdagan ko muna itong pinakita ko. Halimbawa, ito ay hamza, tapos alif, mim, nun, at saka waw. Ito ay ganyan. Ito ay basahin mo ito ng patagalin mo ng konti dito sa hamza dahil may alif. Kaya sabihin mo na amanu. Ganun din dito sa nu dahil may waw. Huwag mong sabihin na amanu dahil naiwan mo itong alif. Kailangan sabihin mo na amanu. Huwag mong naman sabihin itong mim na sabihin mo na amanu dahil nagdadagdag ka ng parang dumagdag ka ng alif dyan kapag sabihin na amanu. Kailangan talaga alam mo yung mga ganyan. Amanu dahil may ganyan, may alif at saka may waw. Yan. At dito na tayo sa Quran. Ito muna yung unahin natin. Ito yung kakaiba dito na. Ito ay bod. Ito naman ay mula dito hanggang ganyan. Ito ay dahil walang tulok dito at walang tulok dito, ito ay ha. Kaya bod, ha, ha. Oh, yan. Ito ay ha, ito ay ha. Paiba-iba rin itong style ng ha na ganito. Balik, atras tayo dito. Madali lang kilalanin ang waw at saka alif. Ito ay waw, alif. Ito naman ay lam, shin, mim, sin, waw. Tandaan mo ha, itong ganito yan. Ganyan style ng mim.
Laging nauulit yan. At paiba-iba, hindi lang ganyan ang style ng meme. Mamaya makita natin. Ito ay wasyamsi waduhaha. Yun ang pinagkaiba ng ha at saka ha. O tingnan mo, may alif pusagira dyan. At kapag tayo ay nagtatapos tayo, hindi natin gagamitin ang bawil na ganyan. Maliban na lang kung may alif sa last, kagaya nito. Kaya may alif, kaya ginamit ko yan. Kaya, wasyamsi waduhaha. Tandaan ha, kapag ang lam ay ang letrang sumunod sa kanya ay meron ganyan, ay magiging silent ang lam. Kagaya nito. Nagiging silent lang pati alif kasi dito tayo nagsimula sa waw. Kaya, ito ang tandaan mo ha. Kapag ang letrang sumunod sa lam ay meron siyang ganyan, ay masasilent ang lam. Halimbawa, dito mo lang basahin magsimula sa alif, ay basahin mo ito ng as-samsi waduhaha. Pero dahil mayroon waw dito, pati alif maging silent. Kaya ganyan yung pamamaraan sa Quran. At marami pang iba, hindi lang yan. Was-samsi waduhaha. Yan. Ang ain ay ganito ang style niya kapag sa center nalalagay mapa. Ain man or ghain ay ganito. Kapag sa last naman siya nalalagay ay ganito. Ganyan ang style ng ain. Mapa ain man or ghain kapag sa last ay ganyan. Ito ay meme pa rin yan. Yan. Paiba-iba yan. Kapag sa unahan naman nalalagay ang ain ay ganyan. Ain man or ghain ay ganyan. Yan. At itong ganitong sign ay palagi rin nag-uulit yung ganito. Ito ay naghalo, ito ay lam at saka ha. Ito naman ay mim, ito ay lahum. Ito ay ha pa rin, yan din siya na ha. Yan ay ha. Yan ay ha pa rin. Yan. Ha pa rin yan. Wan nahar, waw, alif, lam, nun, ha, ra. Wan nahar. Yan, tandaan mo ha. Paiba-iba pa yan, hindi lang ganyan ang lahum na makita mo. At dahil maraming minutes na, hanggang dito na lang muna. Sa next part na naman.